Hello mga bata! Panibagong araw, panibagong paglalakbay na naman ang ating gagawin. Sa araw na ito, tayo ay maglalakbay pabalik sa nakaraan. Gusto niyo bang sumama? Tara na sa ating Aral Fantastic at Aral Panventure na talakayan. Ako si Teacher Princess May Eduardo, ang inyong magiging tour guide sa araw na ito. Sa ating gagawing Aral Panventure, narito ang inyong dapat tandaan. Una, ihanda ang inyong mga sarili dahil tayo ay tutungo sa panahon ng ating mga ninuno. Pangalawa, isulat ang mga impormasyong makakalap dahil mayroon kayong sasagutang mga katanungan tungkol sa paglalakbay na ating gagawin. Noong nakaraang talakayan, tinalakay natin ang tatlong yugto ng panahong pre-kolonyal. Ngayon, ating susukatin kung lubos niyo bang naintindihan ang nakaraang leksyon. Suriin ang bawat larawan at tukuyin kung anong yugto ng panahong pre-kolonyal ang pinapakita nito. Unang larawan. Tama, panahong Paleolitiko. Pangalawang larawan. Tama, panahon ng metal. Magaling, panahon Paleolitiko. Mahusay, panahong Neolitiko. Tama, panahong Neolitiko. Mahusay mga bata dahil natukoy ninyo ng tama ang bawat larawan. Ngayon ay tutungo na tayo sa nakaraan upang suriin ang mga naging hanapbuhay ng ating mga ninuno. Handa na ba kayo? Tayo na't maglakbay! Sinasabing mayaman ang bansang Pilipinas noon pa man. Ito ay makikita sa uri ng kabuhayan mayroon ng ating mga ninuno. Nakasalalay sa likas na yaman ang uri ng kanilang hanapbuhay at natututo silang iangkop ang kanilang kabuhayan sa kapaligiran kinabibilangan. Pagsasaka, ito ang naging hanapbuhay ng mga Pilipinong naninirahan sa bukid. May dalawang paraan ng pagsasaka. Una ay ang pagkakaingin. Ang pagkakaingin, ito ay ang paghahawan sa bukid sa pamamagitan ng pagpuputol ng mga kahoy at pagsusunog upang gamitin ang lupa para pagtaniman ng mga halamang tulad ng niyog, mais, saging, mga prutas at iba pa. Pangalawa ay ang pagpapatubig sa kapatagan o irigasyon. Ito ay isang artipisyal na paglalapat ng tubig sa isang lupain o lupa. Ang irigasyon ay tumutulong upang mapalago ang mga pananim na pang-agrikultura at isa sa mga halimbawa nito ay ang pagtatanim ng palay na siyang ginagamitan ng irigasyon. Pangingisda. Ito ang panghuhuli ng mga isda, pangunguha ng mga kabebe at iba pang pagkaing nakukuha sa tubig. Ito ang hanapbuhay ng mga Pilipino na naninirahan malapit sa dagat o ilog. Pangangaso. Ito ang paghahabol o paghuhuli ng mga ligaw na hayop upang gawing pagkain. Kinagawa rin nilang mga damit ang mga balat ng hayop na kanilang nahuhuli. Ito ang hanapbuhay ng mga Pilipinong naninirahan sa gitna ng kagubatan. Pagpapanday ng metal. Ang pagpapanday ng mga metal tulad ng ginto para gawing mga armas o sandata upang gamitin sa panghuhuli ng kanilang mga pagkain at sa pagtatanim. Ang prosesong ito ay tinatawag rin na metallurhiya. Pangangalakal. Ito ang palitan ng mga produkto at serbisyo. Ang mga ninuno natin ay dumadayo sa ibang lugar upang makipagpalitan ng mga produkto na wala sa kanila. Ang prosesong ito ay tinatawag din na barter. Narito rin ang mga hanapbuhay ng ating mga ninuno na kung saan gumagawa sila ng mga produkto mula sa hilaw ng mga material. Kapag sinabi nating hilaw na material,
Ito yung mga material mula sa kapaligiran na dumadaan muna sa proseso bago makabuo ng isang produkto. Kagaya na lamang ng kanilang paggawa ng palayok. Ito ay isang proseso ng pagbuo o paggawa ng mga palayok at banga mula sa luwad o putik. Ibinibilad nila ang mga bagong gawa ng mga palayok at banga sa may mas mainit na temperatura upang ito ay maging matibay at matigas. Ang mga palayok ay ginagamit nila sa pagluluto at ang mga banga naman ay sinisidlan nila ng tubig at tambakan rin nila ng pagkain. Isa rin sa pamumuhay ng ating mga ninuno ang paghahabi. Ito ay ang paggawa ng tela gamit ang dalawa o higit pang buteg. Isang uri ng kahoy na ginagawang sinulid upang makabuo ng tela. Ang paghahabi ay ang proseso ng pagbuo ng tela para gawing kasuotan ng ating mga ninuno. Ang panghuli ay ang paggawa ng sasakyang pandagat. Ito ay proseso ng paggawa ng sasakyang pandagat gamit ang mga kahoy sa kapaligiran. Ito ay ginawa ng ating mga ninuno para gawing sasakyan kung sila ay mangisda, mangangalakal, maglakbay, at makipagdigmaan. Iyan ang mga pang-ekonomikong pamumuhay ng mga Pilipino sa panahong pre-kolonyal. Mga bata, halina't bumalik sa kasalukuyan. Ngayon ay batid kong inyo nang nasuri ang mga hanapbuhay ng ating mga ninuno sa panahong pre-kolonyal. Mga bata, handa na ba kayo sa inyong mga gawain? Kung gayon ay, tara na, sagutan na! Suriin ang mga larawan at pagkatapos ay ilarawan ang mga hanapbuhay na ipinapakita dito. Tama, ang mga tao ay nagtatanim ng palay. Ang hanapbuhay na ipinapakita ng larawan ay pagsasaka. Tama, ang hanapbuhay na ipinapakita ng larawan ay pangingisda. Tama, ang mga tao sa larawan ay nanguhuli ng mga hayop. Ang hanapbuhay na ipinapakita dito ay ang pangangaso. Magaling, mga bata, dahil nailarawan ninyo ng tama ang mga larawan. Ngayon ay dumako na naman tayo sa ikalawang gawain. Basahing mabuti ang tula. Suriin kung anong hanapbuhay ang tinutukoy dito. Kami ay puspusang gagawa sa pagbubungkal ng lupa. Kalingain ninyo nawa, Diyos naming mapagpala. Yaring mga bukid naming sa ulan iyong diligin, sa tubig at araw ay busugin, upang palay palusugin. O Diyos ng kabutihan, o Diyos na walang hanggan, kami nawa ay biyayaan ng saganang aning palay. Mga bata, anong hanapbuhay kaya ang tinutukoy sa tula? Tama! Ang hanapbuhay na tinutukoy sa tula ay pagsasaka. Ano-ano ang mga pang-ekonomikong pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino sa panahong pre-kolonyal? Magaling! Pagsasaka, pangingisda, pangangaso, pagpapanday ng metal, pangangalakal, pagpapalayok, paghahabi, paggawa ng sasakyang pandagat ang mga hanapbuhay ng ating mga ninuno sa panahong pre-kolonyal. Bakit kaya ganito ang kanilang naging pamumuhay noon? Tama, ganito ang kanilang pamumuhay dahil natuto silang humanap ng paraan para mabuhay sa pamamagitan ng pag-aangkop ng trabaho sa kung anong kapaligiran sila nabibilang at sa kung anong pamumuhay ang pwede nilang gawin sa likas yaman ng kanilang kapaligiran. Napakahusay naman ng inyong ipinamalas na galing. Mukhang handang-handa na kayong sagutan ang mga pagtataya. Handa na ba kayo?
Kung gayon, ilabas ang inyong mga papel at sagutan ang mga tanong. Panuto. Suriin ang bawat pangungusap at tukuyin kung anong hanapbuhay ng mga sinaunang Pilipino ang inilalarawan ng bawat pangungusap sa ibaba. Ngayon ay ating sasagutan ang inyong pagtataya. Ang lahat ba ay nakakuha ng perpektong marka? Magaling! Ako'y natutuwa dahil kayo ay talagang nakinig at naunawaan ang ating ginawang talakayan. Para sa inyong takdang aralin, gumawa ng poster slogan tungkol sa pangangalaga at pagmamahal sa ating mga likas na yaman. Gawin ang poster slogan sa long bond paper. Pagkatapos ay kunan ninyo ito ng larawan at ipasa sa aking messenger account. Narito ang pamantayan sa paggawa ng inyong poster slogan. Siguraduhing nakabase ang inyong poster slogan sa pamantayang ito upang makakuha ng mataas na marka. Sa wakas ay natapos na rin ang ating paglalakbay at ikinagagalak ko makasama kayo sa isang makabuluhang paglalakbay sa ating Aral Pantastic at Aral Panventure. Naway lagi ninyong alalahanin ang inyong mga natutunan. Hanggang sa muli! Paalam!